Guimaras. Ang Guimaras ay nasa lokasyon ng katimugang bahagi ng Panay at malapit sa syudad ng Iloilo. Minsan na ito naging parte ng probinsya ng Iloilo at ngayon ay isa ng ganap na separadong probinsya. Mula Iloilo, Parola Wharf, ang biyahe ay sa loob lamang ng 15 hanggang 20 minuto. Tara, samahan niyo akong libutin ang natatanging ganda ng islang ito. Tumingala sa matatayog na windmills, bumalik sa nakaraan sa Gising Lighthouse, at tikman ang pinagmamalaki nilang mango pizza. Alberto, the Explorer. Lapit, biyahe papuntang Guimaras. 5 minutes. 15. Lulan kami ng tricycle galing sa Robinson's Place, Iloilo. Ang pamasahe ay 20 piso kada pasahero. Ang biyahe ay tumagal na mahigit 10 minuto. Dito na po ba? Dito na lang sa Ang babaeng ito na kasabay namin sa tricycle ay mukhang napansin ng mga turista kami. Hordan. Hordan kayo? Hindi ko alam saan. Hordan. Kaya binigyan niya kami ng ilang impormasyon kung paano makarating sa Hordan. Salamat. Bayad ka naman? Hanggang sa pagbabayad namin sa tricycle ay ina-assist pa rin kami niya. Maraming salamat sa iyo, ate, kung sino ka man. Katapos namin magbayad sa tricycle ay tutungo na kami sa bilihan ng ticket. Sa mga bintanang ito ay yung makikita ang mga destinasyon. Ano po yung bayad sa boat ng bayad ka? Kami ay pupunta ng Hordan, kaya bumili kami ng ticket sa Hordan. Bayad sa... Buena vista, famosa. Pagpasok mo sa loob ng terminal ay mapapansin mo ang babaeng nakupo sa kaliwa. Siya pala ay isang desk officer at kailangan mong magrehistro dito. Hindi ko alam. Ano, ma'am? Sir, good morning. Sir, magpaparegister lang po. Ako? For non-resident Okay. before visitors arrival lang po. Ilang male at saka ilang female lang. Address niyo po. Saka purpose niyo po doon sa Guimaras. Holiday lang. Day tour lang po kayo doon. Day tour. Number of visit in Guimaras. How many times na kayo Isang beses pa lang. Okay na po ba? At saka destination niyo doon kung saan po kayo pupunta. Sa Hordan po. Sige po, ingat Thank po you kayo. po. Okay na. Si ate kanito parang number. Ito, babasahin mo lang. Mula dito ay kailangan namin hanapin ang bangkang aming sasakyan. Kaya tumingin ako sa aking ticket. Dahil dyan. Bago ka sumakay ng bangka ay kailangan mong magsulat sa kanilang manifesto. Pagkatapos ko magsulat sa manifesto, inabot ko ang aking ticket sa staff ng bangka at kami pumasok na sa loob. Siningil kami ng 25 pesos para sa pamasahe. Ay, dalawa.
sila doon. Ano sabi ni Kuya Seman? Ano sabi sa'yo ni Kuya? Hindi ko maintindihan. So, kung gagala daw tayo. Hordan Port, Guimaras. Tapos, Pagkatapos ng ilang minutong biyahe, sakay ng bangka ay narating namin ang Hordan Port. ay, hindi, masakay pa. Ito yung pabalik mo. Kaya nga, yan ako, anong oras ang biyahe? Magtanong ka dito. Hello po ma'am. Good morning po ma'am. Anong oras po yung biyahe? Pabalik naman ng hanggang gabi po naman. 9:30. Huwag na yung magpapalagpas na 9:30 ng gabi. Thank you po. Dapat mga 9:20 yan dito na pala. Apo, thank you po. Start ka dyan na. Ikaw na mag-register. Pero susunod ko rin. I give you. No? 150. Oh, 150. This is so. This is so. This is so. Kailangan po. Tour kayo, please. Magla-land tour. Tour po kayo. Magla-land tour po. Tricycle po, 2,000 po para sa inyong dalawa. Top 10 most recommended places here in Guimaras na po. Hanggang anong oras po kaya yun? Kung Around 45 hours travel time, maximum of 8 hours po. Depende rin po sa inyo if it's a safe car. 9. Pero pwede nyo din po na mag-pili lang kayo ng mga lugar na pupuntahan nyo po para makalasting. Siguro mamaya na lang po. Tayo na po. Sure po, sure po. Napansin kong nakikinig pala sa usapan namin ng isang dispatcher. May kontang na kayo. Kaya agad niya kami sinundan at kinausap. Inalok niya kami ng land tour sa halagang 1,500. All goods na ako sa 1,500 na land tour. Dahil mga piling lugar lang din naman ang pupuntahan namin dito sa Guimaras. Doon sa main stop. Opo. Doon na lang. Oo, sige po. Dito sir. Ngunit bago kami magpatuloy sa aming land tour, naisipan muna namin kumain ng tanghalian sa pit stop at tikman ang kanilang mango pizza. Init, kuya. Una mo na pit stop, maaw na to. Pit stop na una, maaw. Yes. Tapos, matorne, 1.5, hindi nag-isi. Okay. Sige kita eh. Pwede pa nakikita. Saan ko lang pag sir? Sige po. Baba ko na lang po. Baka po kasi doon sa mayroong delikado dito. Thank you. Habang kami ay papunta sa pit stop ay nadaanan namin ang pinakamaliit na plaza sa buong Pilipinas. Ang init.
Sige, pasira ako ma'am. Salamat. The Pit Stop. Ito ay matatagpuan sa bayan ng San Miguel Hordan, Guimaras. Kilala ito dahil sa kanilang bersyon ng mango pizza. Umorder kami ng isang buong pizza sa halagang 480 pesos. Yung mangga. Ito yung pinunta na sa Ay, pizza family. Magkano? Ang mangga lang na flavor. Picture ba? Tapa. Ito na yung mango nila. Yung pizza. Yan. Ganyan yung mango pizza. Tatay. Matapos namin kumain ng tanghalian sa pit stop, ay tumuo na kami sa Guimaras Capital. Ito ay matatagpuan sa Hordan, Guimaras. Dito din matatagpuan ang pamosong Guimaras Market. Ay, sign. Passion start siya na rin. Wala na sa talent ginagawa ko. Magpapapicture ka mo sa kayo sa Guimaras Island, so picture lang. Picture pa. Oh, sige. Tumaba ba tayo, man? Sandali lang naman. Sige. Leglet lang. Okay. Paano kung makapicture ko na dito? Ay, makikisuyo ba? Sige, sir. Wow. Ang kilit. Sa A ako. Albert ako eh. Ay, April. Sa loob ng seat na ito, it's siya yung church. So, na tayo sa church. Aba, sige pa. Sir. Ano siya, parang souvenir shop sa lubong. Ganun. Kasi ito yung simbahan. Sarap. Una. Kaya, pasok lang po kami sa kat. Bilaan papasok doon. Mahal yung bell, ah. Dumaan na yung... parang, oo, pwede naman. Ang Our Lady of the Philippines Monastery ay isang Catholic Trappist monastery na matatagpuan sa Hordan, Guimaras. Ito ang kauna-unahan at natatanging Trappist monastery sa Pilipinas. Ito ay tinayo noong 1972.
Gusto ko doon presenta. Kaya nga. Dahil sa mga. Sa lalakarin lang natin. Tayo lakarin na lang po namin. Yan po yung malapit lang po. Lakarin niya lang. Opo, yan po yung shop po, tama. Oh, yeah. So, hindi kayo magpa-picture din? Sa malaking bell? Gusto mo ba, man? Sa bell? Pwede rin, no? Maganda Yung yun. gold. Oo. Sa cellphone. Cellphone. Nagbibidyo ka pa rin. Oo. Itong one empty. Wait lang. Ayan. Thank you po, tayo. Grabe. Tatangga sa atin. Ito nakatalikod. One, Tayo paligid. one, two. 1, 2, 3. Matapos kumuha ng ilang larawan, ay tumungo na kami sa gift shop. So, sunod na lang ako. Habang salamat po tayo. Nagdami sa mga po. Wala. Sa to, baby. Gold, ano ng gold. Ang hangin, sarap pa ba? Kapatid yung normal na photo, yung 150. Ang sarap ng hangin. Bukas ba? Bukas? Ano? Thank you. Pumasok kami ng gift shop para bumili ng ilang souvenir items. Mabibili rito ang ilang items gaya ng t-shirts, Kinanay. handicrafts, Ito, gusto ko bags, ito. accessories at madami pang iba. Yan siya naman. Parang gusto. Ganda yung tela na. Yung mga yung kulay sinusuot niya. Kita.
graphics, generous. Cute. Mahalang ko cute. Hindi mo rin na kami dito. Sarili na sa natin. May ibang camera. Pagkamit dito. Dito ay bumili ako ng isang ref magnet na hugis mangga at miniature galleon na gawa sa seashells. Ano ba yan? Ito yung kamao. Samahan niyo muna kami habang pinabagtas namin ang daan patungo sa Gisli Lighthouse.
Bago ka tuluyang makapasok sa Gisli Lighthouse, ay kailangan mo muna magbayad ng 10 pesos environmental fee. Ha? May perya din sa gabi. Ay, sinasabi ni tatay. Hindi na tayo sa gisi. Ganda ng tubig nila dito, sir. Dagat. Hanggaan po ba yan sa gilid ng dagat papunta sa lighthouse? Nasa gilid sa Baybayter. Sa lighthouse. Pero makita ko rin yung baybay sa gilid. Big pa rin. Yan o. Clear. Tayo din. Okay, hanggang dito lang tricycle natin. Gamit natin, okay lang, iwan natin wala namang mangyayari. Apo. Ayun, matay, wala dito si Sir. Apo, thanks. Salamat po. Okay. Saan po yung magbubuhay? Yung papuntang lighthouse, sir, this way. Pero, pwede naman, masunod na lang ako, sir. Susunod na lang ako, magpapark lang muna ako dito sa gilid. Sige po. Salamat Okay. ay. Mula dito ay kailangan namin maglakad papasok sa Gisli Lighthouse. May maliit na sementadong daan patungo dito. At may magandang view ng karagatan. Ayun yung sinasabi ni Tatay Tahi, no? Tahi Beach. Yan, anak yan. Kasi pambila ng pasalubong natin. Diyan may mga gamis dyan. Gamit. Yung jelly, mango jelly ba yan? Na gamis. Biti ng isang araw, no? Mahal. Dito sa Guimaras, no? Dalawa, no? Susunod niya, pagka nag-ano tayo, subukan natin 1 week. Yung sa ibang lugar. Sa probinsya yung dating. Mukhang masarap magkape dyan sa hapon. Sarap magstay sa ganito. Habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang ganda. Sarap magkape dyan. Kapansin-pansin din na maliliit na negosyante na kapaligid dito. Tubig malamig kayo, sir. Nag-aalok sila ng mga souvenir items at mga delicacies. Mango barbecues. Mahal tubig. Gusto mo? Si tatay walang tubig yun. Meron siya nasa tumbler. Eh baka wala nang laman. Ito lang yun. Oo, ang ganda. Ruins to. Ganda. Historical landmark, Gisli Lighthouse Ruins.
In 1857, the general plan for lighting of marine coast in the Philippines archipelago was drafted and implemented by Corps of Engineers for roads and canal and ports. The Gisi Lighthouse, Faro de Punta Lusaran, is the second oldest lighthouse in the Philippines, lighted up for the first time in 1894. So ito yung pangalawa sa pinaka lumang lighthouse sa Pilipinas. Wow. The structure is made of fabricated metals from France, the tisa from Portugal, and the cement from England. Ang materialis nito imported. This 18th century Spanish ruin is very visible during nighttime to guide mariners passing through Guimaras Strait. Nice. Sa gilid. Ito talaga nag-record. Ang gusto niyo apat dito, ma'am? Anong bubuho. Parang bubuho na. Mabagsak. Mga kagilid. Tandaan kuya. May stock ako naman sa face. Ay, wait lang. Wait lang. Wait lang. Hindi, nagbibidyo ko. Ma'am, kabila tayo, mama. Okay na si mother's father. Okay na kayo. Gisi Lighthouse. Isa itong 18th century Spanish parola na matatagpuan sa Gisi Point ng Barangay Dolores, Nueva Valencia. At kilala din sa tawag na Faro de Punta Lusaran. Pangalawa sa pinakamatandang lighthouse sa Pilipinas. Kapansin-pansin na din ang kalamaan nito, ngunit nagsisilbi naman itong isang tourist attraction at dahil dito ay nakapagbibigay ito ng maliit na kabuhayan sa mga taga rito. Alas ka dyan, may nagpipicture. Tarati. Dalo ka, sir. Pardon mo. Biglang dumugulungan. Sir, doon sa harap niya. Doon sa harap niya. Ganyan ka sa harap niya. Ganyan kamay mo. Rinap talaga ito. Oo. Nakakatipid na kami. Kuya, hindi mo naman nainip. RB. Ito yung bintana, lumang style.
Parang may bubong siya na. Ang tawag ng mga lokal dito ay kalachuchi. Anong tawag dyan? So ito yung bagong lighthouse nila. Naku po. May duwende. Ano niya lahat ng mga angle ng ruin na dito parola. Ngayon ay patungo kami sa aming susunod na destinasyon, ang San Lorenzo Windmill Farm. Ang biyahe tatagal ng kulang 1 oras at may 37 kilometrong biyahe. Punta natin na Tornillo.
Matapos ang mahabang biyahe ay narating na rin namin ang entrance papasok sa San Lorenzo Windmill. Malayo pala tayo, no? Malayo. Okay, sweet. Huwag tayo kakaya ng ito, tanak mo lang hindi umiikot. Oo nga po nga, may ibang hindi umiikot na. Sila ba yung ito? Gusto ko na dito mag-picture. O doon na lang Doon na lang po tayo. taas. Sa taas. Taas, doon na yung ano yung sinipit na sabi na nagpangiyat sa pa. Sige, boss. Doon tayo sa Disney Court. Apa. Kapag dito tayo po tapos video sa okay. Ito yung ikakaba, ini magpapahuli. Wala. Kaya kasi lang. Road climb na repair o pinsin namin mo. Oo nga. San Lorenzo Wind siya Farm. tayo. Pero Ang San Lorenzo Wind Farm ay isang 54 megawatt renewable energy wind farm at nagsimula ang operasyon taong 2014. Parang Ito ay binubuo ng 27 wind turbines at may taas na 123 metro. At kaya nitong magbigay enerhiya sa lola ko sa 48,000 kabahayan. Sir, may sponsor. Registration pa tayo. Tawag dito? May fee, papasok. Bayad po. Entrance. Oo. Diyan kita. ang init. Ikaw na. Dito. Walang entrance fee dito. Ngunit kailangan mo magtala sa kanilang registration book. Kaya nga, punta lang po. Isang pangalan sa address. Total 18. Sorry. Sige sir, kaya na tayo. Thank you. At dahil mahilig ako magbike, ay napatitig ako sa mga bisikletang ito na ang frame ay gawa sa kawayan. Siguro sila. Bamboo bike. At sa dami nito ay mukhang pinaparentahan nila ito. Gusto niya ata yan. Hi, good afternoon. Ay, good afternoon. Magkano po sa? 650 po yung small. Okay. Yung next po is 1.3 po.
May tax na po siya. Ang mga miniature galleon na ito ay bunga ng pagsisikap ng ilang residente sa Barangay Rizal, sa bayan ng Buena Vista, Guimaras. Ang mga kalalakihan na mag-uukit at uhubog ng galyon, habang ang mga kababaihan naman ang gagawa ng mga layag. Ilan isa naman si Joe, sir? Gawa ito sa kahoy na tinatawag nilang dullol o kapok tree. Laman si Jus. Laman si Jus. Ano na, sir? 20. 25. Magkano sa May sizes po ba yun? Yes po, available po lahat ng sizes hanggang double X po tayo, sir. T-shirt ng 200 po. Kasi na damit. Octave lang. Hindi ba siya ay dry fit? Opo. Magkano po sa ganito? Ayan. Saan po? 50 ma'am. May box na po siya, ma'am. Ito, 1,000. 300. Little na siya, ma. Isa na namang mahaba, nakakapagod at masayang araw. Oo, pagod ang katawan. Ngunit masaya ang puso. Usog ang mata sa mga gandang tanawin. Dala ang mga alaalang babaunin ko sa aking pag-alis sa lugar na ito. Guimaras, napakaganda mo. Mapalad ka kung nagkaroon ka ng pribilehiyong maglakbay. Dahil hindi lahat ng tao ay kayang gawin ito. Kaya hanggat kaya mo, hanggang malakas ka pa, subukan mong umalis sa lugar na kung nasaan ka at puntahan ang mga lugar na hindi mo pa nakikita. Ang buhay ay paglalakbay. Ang panahon ay lilipas. Huwag mong sayangin ang iyong oras. Paalam, Guimaras. Hanggang sa muli nating pagkikita.